Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities. Isa to sa 4 asset class mga kanegosyo. May business, may real estate, may paper asset, may commodities. Ang topic ko sa inyo ngayon tungkol sa commodities. At ang example ko ng commodities mga kanegosyo ay ang bigasan. Ito, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Ano ang commodities at paano kumikita dito mga kanegosyo? Ang example ko sa inyo mga kanegosyo is bigasan. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015 nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Nung nagsasari-sari store ako mga kanegosyo, may tinda din akong bigasan. Siguro mga 3 presyo lang meron ako or 4, ganun. Sa pagbibigasan mga kanegosyo, normally tutubo ka lang dyan ng mga 150, 250, isang sakong bigas. Sa bigasan mga kanegosyo, pag sinabing commodities, hindi ikaw yung nagdidikta ng presyo mga kanegosyo. Ang commodities kasi ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. So hindi ikaw yung makapagdikta kung ano yung ipipresyo mo dito. Na tipong ito gusto ko ang presyo ko dito isa 100 per kilo. Wala makakano. Hindi mga kanegosyo. Excuse. Hindi mo pwedeng gawin 'yon. Pwede ka ipasara ng government. Ang bigasan ang negosyong commodities mga kanegosyo, ito yung, di ba sa pagninegosyo, may kinikreate tayo. Halimbawa, ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-create ng ulam, ikaw yung nagluto, ikaw yung nag-create ng recipe ng manok, halimbawa. Dahil alam mo sa sarili mo na masarap yun at the best yun, pinakamalupit na manok yun na prito, halimbawa fried chicken, yung recipe nun, dahil alam mong malupit, pwede mong presyohan ng napakamahal. Depende sa gusto mo. Kung may market na bibili, why not? Kung times 4 yung presyo mo dun, walang magagawa yung customer mo kung kahit ipresyo mo ng malaki yan. Hindi naman yung OA na presyo pero pwede mo siyang presyohan sa presyong gusto mo. Pero ang commodities na negosyo tulad ng bigasan, hindi ikaw ang magdidikta ng presyo dyan mga kanegosyo. Dahil may sinusunod tayong price at nakamasid ang government sa atin sa pagninegosyo ng bigasan. Hindi ka basta-basta makapagtaas ng dito gusto ko 65 per kilo, doon sa kabila 60 per kilo. Hindi ganon mga kanegosyo. Kung anong kilo sa'yo, sa kalaban mo ganon din. Kung magkano ipipresyo ng kalaban mo, ganon din ipipresyo mo. Hindi ikaw ang magdidikta ng price sa negosyong commodities mga kanegosyo. Excuse. Kaya hindi rin to ma-applyan ng mga franchising business model, licensing business model, dahil nga ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Tsaka hindi naman ikaw yung nag-create, hindi ikaw yung gumawa, hindi ikaw yung nagluto, hindi ikaw yung sa yung recipe. At kahit sino kayang magnegosyo ng bigasan basta may puhunan. Dahil nga ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Ganyang gumagana ang negosyong commodities mga kanegosyo. Hindi ikaw makakapagdikta ng presyo sa merkado, kundi gobyerno. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo,
subukan mo ikaw yung mag-create ng sarili mong produkto o ikaw yung magluto ng sarili mong recipe. Kung papasukin mo yung bigasan na negosyo, dapat aware ka na hindi ka basta-basta makapagtaas or makapag-markup ng malaki. At alam mo rin dapat sa sarili mo na ang negosyong bigasan, basta may puhunan ka, kahit sino pwedeng magnegosyo ng bigasan. Kaya nga tinawag siyang commodities. Focus in one mga kanegosyo. Ikaw yung nag-create dapat. Kung hindi naman or kung gusto mo talaga magnegosyo ng bigasan, focus lang sa bigasan mga kanegosyo. Pero dapat aware ka na hindi ka makapag-markup ng malaki dyan. At panghuli, aware ka na rin dapat na hindi mo may scale up sa level 2 business model yan. At kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin to. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman, sabihin mo bigasan, heart mo na rin tong video ko, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.